inaasahan, ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyo magkabago Express. Maraming salamat, Ma'am Abigail. Let me just share my presentation in a bit. Ayan, maraming salamat po again. Again, second topic na po tayo, and i-discuss naman natin ang Employees Compensation Program. Once again, my name is Forty Rimandaman from the Member Education Department, and some of you or yung ilan sa inyo no baka hindi familiar na meron tayong Employees Compensation Program. So through this topic and webinar, magiging familiar na tayo kung ano nga ba yung mga benepisyo na ino-offer pa ng Employees Compensation. Iba ba to sa benefit na makukuha natin under SSS? Ano yung mga qualifying conditions and paano tayo magpa-file? Here are the outline, no? We'll be defining ano nga bang Employees Compensation Program, sino ba yung magbabayad ng contributions nito, ano yung mga compensable injuries, ayan, ano yung mga benefits na offer, mga documentary requirements, at paano nga tayo magfa-file for this benefit. So kanina, na-discuss na po yung disability benefit under SSS. So titingnan natin kung meron din tayong disability benefit no under this program. By the way, before we move forward no sa discussion natin, ang employees compensation po ay actually ibang agency from us. They're under or they have a different commission, Employees Compensation Commission, and they're under DOLE. Kami lang po yung nag-administer ng program nila. Ibig sabihin, kami yung nagko-collect ng contribution, nagpa-process for some of their benefits, and then kami yung magre-release ng benefits sa mga members natin. But for those working naman, yung mga nagtatrabaho sa public sector, it will be coursed through GSIS. Okay? So again, ibang agency siya. Kami lang yung nag-administer ng programa nila. So ano nga ba to? No? Ano nga ba yung pag sinabi natin employees compensation? Ano ba yung purpose, ano yung ini-aim ng programa na to? No? So this program aims to assist workers who suffer work-connected sickness, injury, resulting in disability or death. So the gist of this program, no, para dun sa benepisyo din, magbibigay tayo ng benefit para dun sa mga work-connected. Okay, work-related sickness, nagkaroon ng injury, nagkaroon ng disability up until or namatay yung member natin. If it's work-related, work-connected, so pwede. Now, ang magtatanong dito, so itong mga ano natin, itong employees compensation, solely available lang ba or pwede lang talaga siya sa mga employed members? No? Kasi kailangan work connected eh, 'di ba? Ang employees compensation naman natin is available para sa mga yun nagtatrabaho sa private sector, mga employed sa mga company. Pwede din dyan yung mga household helpers natin. Ayan. Tapos, covered na din dito yung mga self-employed natin. So, kung maalala ninyo, no, yung mga previous webinars pa natin, magkaiba kasi yung membership natin pag self-employed at saka yung voluntary. Pag sinabi natin self-employed, you must have a source of income. So, de-declare mo yon. Ngayon, kung self-employed ka, maghuhulog ka din though on top ng S contribution para dun sa EC, and kung sakali na may mangyari, nagkaroon ng injury, nagkaroon ng sakit na dahil sa ginagawa, 'di ba? So maaari din makakuha ng EC benefit on top or maliban pa dun sa benepisyo na makukuha ninyo under SSS. Okay? Now, nasabi natin yung contributions, magkano ba ang binabayad natin sa EC. Kung mapapansin niyo baka yung mga nagtatrabaho diyan sa private sector, no, parang wala naman ako nakita sa payslip ko na magbabayad ako ng EC contribution, no. Pagdating kasi sa payment niyan, for those employed in the private sector or government, ang nagso-shoulder ng contributions niyan ay yung inyong employer lang. So, between 10 or 30 pesos, yun lang naman po yung contribution, amount of contribution dyan. And again, yung nagbabayad is either yung, yung employer ninyo sa private or sa government, or kung self-employed kayo, syempre, kayo na
yung magsushoulder neto. So either 10 or 30. Pag employed, yung mga empleyado natin, wala na yung kinakaltas. So imagine, employer nagbabayad pero yung benefits syempre para dun sa mga empleyado. No? Now, meron tayong mga compensable diseases na tinatawag kasi meron ding mga injuries, compensable diseases. Pag mga compensable diseases caused by work or working environment. So, pwede yun. Halimbawa, nagkasakit ka dahil yun nga sa trabaho mo. Okay, nung pumasok ka sa company, healthy, tas dahil sa work environment mo, sobrang exposure sa hindi healthy na environment, na-acquire mo yung sakit mo na yon or disease na yon, so pwede naman. Kaya lang yon, kailangan mapatunayan talaga na nakuha mo yung sakit na yon while you were working dahil sa trabaho na yon or sa working environment. Now, merong listahan ng ECC, no, na compensable. You can scan this QR code para ma-access. Yan, if you have your phones, take it out right now and scan the QR code para makita nyo po yung mga occupational or work-related diseases na compensable under employees' compensation. To give you a few of those lists, meron dyan pwede yung papilloma of the bladder and cancer, no? Basta mapatunayan na due to your work, okay, saka mo na-acquire yung disease or illness na yon. Meron mga infections of anthrax, yan. Ano pa ba? Meron din diyang merong ano din, saan na? Diseases caused by abnormalities in temperature and humidity. Pwede din, basta mapatunayan lang din talaga na dahil din sa work environment. Leukemia, lymphoma, cancer of stomach and other lymphatic and blood-forming vessels, cancer of the lungs, liver, and brain. Pero depende, may mga conditions pa yan, no? Again, kailangan mapatunayan na dahil sa work environment and when you okay, when you enter that company, you were healthy and dahil lamang doon, kaya ka nagkaroon ng sakit na yon. So work-related, work-connected talaga dapat. Okay? Now, yun yung list of diseases naman. Na meron man mga ma-acquire, wag naman sana, na injuries, no? So paano naman maging compensable kung nagkaroon ng injury? No? Ano yung mga cases na pwede? So una, pwede yan, nangyari sa workplace. Siyempre, sa company premises nangyari yung injury, accident, that resulted to an injury dun sa empleyado. So, pwede yon. Or, while performing yung official function ninyo, kung ano yung sinasabi natin, kumbaga na nasa job description ninyo, kasi hindi pwedeng halimbawang kayo ay nagtrabaho or gumawa ng trabaho na wala naman sa job description niyo na nagkusa lang kayo sa aksidente. Pwede naman yun, initiative. Pero pagdating sa EC, kailangan mapatunayan na official function mo yun, tapos na aksidente ka dahil ginagawa mo yun. Okay? Pero kasi sa mga job description natin, di ba? Lahat naman sa dulo, meron dong any other tasks maybe assigned by your heads, no, or manager. Pwede din outside company premises, pero may utos, halimbawa yung employer ninyo, pero official dapat, hindi din siya personal na pakiusap or utos sa inyo. Kahit outside premises, company premises, pwede naman. Basta official pa din. Okay? Pwede din yung papasok ka pa lang or pauwi ka na from work. Ito yung tinatawag natin na ingress-egress rule. Halimbawa, hindi ka pa nakapag-time in, kakalabas mo lang nung bahay ninyo. Tapos nagkaroon ng aksidente, na-injury ka, nagkaroon ka ng injury, na-injure ka. So, pwede naman yun under employees compensation or nakapag-time out ka na, kapag-clock out ka na, pauwi ka na ng bahay. Yan. So, pwede din, kaya lang ang condition, kailangan din na yun yung usual na ruta mo papasok or pauwi ay hindi yung biglang liko kung saan man pupunta tapos doon nagkaroon ng accident. So, kailangan yan ma-establish, no? Pag mga outside company premises, madalas hinahanapan yung accident report or police report din talaga. Okay?
Moving on, eto, while satisfying your personal comfort, halimbawa, ikaw ay magsi-CR, tapos nadulas, pero kailangan walang negligence, walang kapabayaan. Hindi mo sinadyang tumapak sa medyo madulas na part ng tiles, no? Para makapag-claim ng easy. Kasi yun nga, di bali na hindi makapag-claim, basta healthy din. No? So, halimbawa din, pwede yung magla-lunch out. Tapos, kailangan nga lang 'pag nag-lunch out, kailangan reasonable distance and time. Like lalabas kayo na lunch break, hindi puwedeng magla-lunch out sa kabilang city, lumagpas na yung, lunch break ninyo ta's saka naaksidente. So, 'di na makakapag-claim kay EC. Pero kung halimbawa, nagkaroon ng injury, nagkaroon ng accident, maaari pa din naman kay sa sickness, pero kay EC hindi na din, okey? Halimbawa, yung company din niyo may nag-sponsor ng company shuttle bus or any vehicle provided by the company kasi nauso na 'to 'no, nung pandemic and even after pandemic, maraming mga employers yung nag-sponsor, may pa-shuttle bus na. 'Wag naman sana if ever lang magkaroon ng accident, magkaroon kayo ng injury, so you'll be able to file for employees compensation din. Could either be meron pala tayo dito sa EC 'no, easy sickness, easy disability, easy funeral, and easy death. Basta work-related, work-connected lahat. Puwede din company-sponsored activities, yung mga team building and sports fest. Pero kailangan dito again official, tapos mga memo, tapos yung attendance siyempre kailangan. And wala dapat kapabayaan, yung sinasabi natin parati walang negligence sa part ninyo. Okay? Then, death of an employee due to assault. Halimbawa, yung mga sinusubok ang pag-iibigan sa company, 'di ba? Tapos nagkaabangan sa may fire exit, 'di ba? Kung sakali man na gano'n, basta hindi ko yung nauna at puwedeng makapag-claim naman. So siyempre 'pag death na 'to, yung beneficiaries na din. Kasi since merong death benefit din, if a member died, due to mga work-connected or work-related incidents 'no, si beneficiary will also be entitled merong funeral, again, easy funeral at saka easy death benefit naman. Yan. Now, while these are yung compensable injuries na conditions natin 'no, yung mga hindi naman puwede, if for example, you were able to, acquire an injury under the influence of drugs or alcohol, hindi na siya puwede. Meron kang intensyon na saktan yung sarili mo or ibang tao, hindi puwede. And ayan, notorious negligence, yung kapabayaan na nga din. Yeah. So hindi yan puwede 'no. So be mindful of this exclusions doon sa non-compensability conditions under the employee's compensation. Ay, eto na. Ano nga ba yung mga benefits na maaaring makuha? I've mentioned this earlier na meron ding easy sickness, no? Ang easy sickness na. So pwede ba tong sabay na claim natin? Under SSS kasi yung mga benefits ni SSS we have, 'di ba? Sickness, maternity and employment, retirement, disability, funeral and death. Doon wala tayong double compensation. Walang dalawang benefit under SSS ang maaaring magkasabay. Pero since EC is a different agency from us, pag easy sickness, work-connected yung injury or sakit ninyo, pwede siyang i-claim simultaneously. Easy sickness and SS sickness. Ang tawag namin dito is double recovery program. Okay? Double recovery program, so pwede sila magsabay. Ideally, in-advise naman talaga na sabay na din i-claim para ma-maximize naman yung benefit, especially if need din talaga ng recovering member natin yung pera. So, mas maganda na sabay na silang ma-claim. Pagdating sa easy sickness, meron tayong maximum amount of daily sickness benefit which is 480 pesos per month and maximum of 120 days and pwede siya ma-extend up to 240. Kung maalala niyo ang sickness benefit natin, na-mention din kanina ni Sir Jeric, no, na pagdating sa sickness benefit, maximum allowable in 1 calendar year is 120 days. So pag persistent pa rin yung sakit, pag na-max out na-max na ninyo kumbaga, yung number of days under as sickness and persistent pa rin yung disease or illness na niyo, pwede siyang extend under easy na lang up to 240 days kasi. Mas
mahaba yung compensable period for easy sickness. Yan, for private sector worker. And ang pinagkaiba niya sa SS sickness, 'di ba sa SS sickness, kailangan exhausted muna yung current company sick leave, ibabawas dun sa number of days approved sa notification. Pero pag sa easy sickness, hindi na kailangan, hindi na babawasan. Unaffected, no? Ang number of days na babayaran sa inyo ng SL with pay ninyo. Okay, unaffected yon. Pero maximum natin again for easy sickness is 480 pesos per day. Meron ding disability, 2 types, permanent partial, meron din tayong permanent total. So ito naman, a monthly income benefit granted for disabilities that result in physical loss or amputation or functional loss of a body part. So parang same lang din naman yan yung sa kanina na disability na discuss, Sir Jeric. Pag sinabi naman nating permanent total, monthly income din siya, benefit granted for disability such as but not limited to complete loss of sight of both eyes, loss in function, loss of both limbs, and brain injury resulting to imbecility or insanity. Now, pagdating po sa computation ng halimbawa magiging pension, actually parang ano lang yan din eh, SS sickness, pero SS disability, pero mas mataas always yung sa easy benefit. It's always 15% higher kung magkano yung benefit na tatanggap niyo kay SS. Halimbawa sa disability, magkano yung pension. Pagdating sa pension ninyo sa disability under easy, that's 15% higher. Okay? Tapos, meron din tayo ditong medical benefits, reimbursement ng medical expenses and medical medicines based on out-of-pocket expense of the employee. Pag ganito, we suggest na magkapag-file na din muna ng kailangan merong approve no na easy claim, halimbawa sickness or disability. Tapos i-file nyo for reimbursement yung nagastos ninyo. Ngayon, ang tanong dito, saan ba to ifa-file? So ang pag-file na to, meron tayong form available on our website. Sa SSS din po ito ifa-file. Okay? So, download nyo lang po dun sa forms natin. Meron dong easy medical reimbursement form. Dalawa po yun. Form 1 and Form 2. So, kailangan nyo i-accomplish yun. Papirmahan doon sa hospital din para ma-reimburse yung expenses, out-of-pocket expense, nung empleyado mismo. So, ito siya, personal filing. Ang disability personal filing din, even if employed. Ang easy sickness naman, papadaan lang sa employer. Okay? Then we also have death with funeral. So survivorship pension, kagaya ng death sa SSS, computed based on the number and amount of premium paid by the employer. The minimum easy survivorship pension for private sector is 2,000 per month. Pag easy funeral na benefit naman, fixed tayo sa 30,000. So, kung halimbawa sa funeral benefit kasi natin, no, na bago na din naman yung amount, effective October 2023 last year, ang funeral benefit natin for those members na namatay with at least 36 months contributions ay nagre-range na sa 20 to 60,000. But if it's less than 36, that's 12,000. Pero pagdating sa easy funeral, it's gotta be a fixed 30,000. Itong 2,000 na per month, ito yung minimum lang ha. Baka sabihin niya, apakababa naman. Depende pa rin sa naging contributions nung namatay na member. Okay? Now, meron din cash assistance. Ito, meron din nung ang tawag dito, kasagsagan in the height of pandemic, no? Nag-offer ng cash assistance for disability, sickness claim. That's 10,000. Tapos, for death claim naman, 15,000. Now, para makakuha ng easy cash assistance, kailangan meron muna kayong approve na, halimbawa, sickness claim, easy sickness claim. Okay, easy sickness claim. Tapos, saka kayo makakapag-file ng cash assistance. Pero ito, ifa-file na to sa DOLE, sa ECC, which is nasa mga DOLE offices. Okay, yung cash assistance sa DOLE office na siya fina-file, hanapin niyo lang po doon yung ECC na section nila.
Okay? And aside from this, yung mga persons with work-related disabilities or PW RDs natin, si ECC nag-offer din ng rehabilitation services. So ito din yung maganda sa program, no? It doesn't end on providing cash assistance due to injury and sickness or diseases. After that, meron pang kagabay program ang ECC, katulong at gabay sa magagawang may kapansanan. So they offer free physical, speech, or occupational therapy sessions. Meron yan. So kailangan nyo lang ito. Kailangan nyo na makipag-coordinate sa ECC office. Again, they are under DOLE. So check nyo yung DOLE office na malapit sa inyo. Meron yung ECC dyan office. So, dun po tayo pwede ma-assist. Kailangan, ayun nga, kung may approve na kayo na easy claim kay SSS, pwede kayong mag-help pa ng assistance. And assistive devices such as prosthesis, wheelchairs, crutches, and hearing aids. Now, if you will see, if you will check their Facebook page, pwede nyo pong search Employees Compensation Commission. May blue check naman na din sa Facebook. Makikita nyo doon yung mga natulungan nila, nabigyan nila ng prosthesis, no? So, they really provide help kahit after na ng injury. Then meron din yan sila mga trainings para sa occupation, no? Free skills and or entrepreneurial training kasi ang aim din ng ECC na even though they are already considered person with work-related disabilities, kaya pa rin nila. Kung kaya pa rin naman, if they want and are willing to make livelihoods pa din, they can offer these trainings. No? So again, for this one, check ECC office nearest you or kung may kakilala kayo na need or nakapag-claim na ng easy claim, pinakamalapit na ECC office, pwede kayo mag-inquire about this Kagabay program. Yan. Now, documentary requirements, basic natin, is yung medical certificate or MedCert from your attending physician. Just take note, kailangan sa MedCert, panggaling sa attending physician ninyo mismo, andun yung name, PRC number, license, clinic address, contact information, meron ng history of present illness and complete diagnosis, and recommended number of days convalescence including recuperation. Okay. By the way, pagdating pala sa easy sickness, if you're going to file for easy sickness, di ba sa SS sickness, kung maalala ninyo, para makapag-claim, that's minimum 4 days ng pagkakasakit. Pero kay easy, isang araw lang, dalawa, pwede na makapag-claim. Diba? So, hindi siya minimum 4 days. Isang araw, pwede na siya kay easy. Supporting documents, this one can be downloaded in our website. Tapos ito madalas nire-require din, no? Kasi nga, especially if it's a disease or illness na na-acquire, sinasabi natin na na-acquire while working or dahil sa trabaho niya or dahil sa working environment, kailangan meron ng pre-employment physical exam to prove na healthy siya nang pumasok and dahil sa working environment, kaya siya nagkasakit or nakuha yung sakit na yun. Employment history as well. Complete job description, certified true copy of police report if applicable, most likely nangyayari to if the accident happened outside company premises. And copy of logbook. Hopefully, no, yung mga employers natin, no, yung employers they're keeping logbook kasi kailangan ding entries noon para sa pag-claim ng EC. Yan. So if you don't have logbooks yet sa mga company niyo, any ano naman, kahit yung blue book ng parang dun sa guard, no. Basta ito yung mga details na kailangan. You can use this as same format, no. Nandun yung date, name, date of contingency, ito yung nangyari, yung aksidente. Saan, yung place of contingency, nature, ano ba yung nangyari. Ilang araw siyang absent, konting remarks, no. Yan. Tapos, kanina kasi, I've made mention na yung EC is available na din, 'di ba? Sa mga self-employed members natin. Okay? So, next sa susunod ata, baka palawigin pa yung coverage. Pero para sa natin, sa self-employed, okay?
Self-employed natin ng mga members. Ayan. Basic yung kanina na basic, yung pinakita natin. Ayan. Tapos, certified true copy of police report, certificate of livelihood issued by the barangay para sa mga self-employed members natin. Okay? Kung sakali naman na ang ating member ay halimbawa employed siya tapos nakapag-file na ng as a sickness tapos hindi aware na meron palang easy claim kasi work related yun eh. Hindi pa na-claim yung easy nila. Newly separated na sila from employment. So yung kanina na basic requirements plus ito, certificate of separation, affidavit of undertaking, certificate of no advance payment. Ito yung kailangan. Mga newly separated. Okay? Yan. Manner of filing. Saan fina-file? SS or GSIS. Ito. Ang prescriptive period of filing din niya is within 3 years. No? Pero, kung halimbawa, nakapag-file na yung same injury, na-file nyo na ng SS sickness, hindi lang kayo aware na pwede pala siya for EC. Na-file niya na as sickness. Yung sabihin, lagpas 3 years na yon. So, pwede pa ba? Kasi hindi kami aware dun sa EC na benefit naman, EC sickness. So, kung na-file naman na yung counterpart niya na as a sickness, so pwede naman na siyang i-file anytime. Na-waive naman na yung 3 years. Pero kung EC claim lang i-file ninyo, within 3 years po ang prescriptive period of filing. This is also applicable for disability and other benefit. Pero yun nga, pag na-file na yung counterpart kay SSS, itong 3-year period is na waive naman. Okay? Now, there are instances kasi yung first filing talaga nito, SS lang. SS tapos tayo magpa-process, tayo magbibigay ng benefit. Ngayon, if for instance, yung filing ninyo kay EC, kay SSS is na deny, okay? Pwede na siyang i-refile sa ECC. Okay? Pag sinabi ni ECC na, SSS, ito na nauna ninyong na-deny, is pwede naman, compensable naman under employees compensation. So, babayaran naman namin yon. Okay? Pwede siyang i-appeal, kumbaga, yung pag-file. Kung talagang tingin ninyo na work-related siya or work-connected. So, pwede siyang i-file ulit. Sa ECC office naman na din. Pero initially, ang filing talaga natin, pag nasa private sector, it's through SSS. Pag nasa government naman, through GSIS. Okay? Now, majority lang para sa mga employed members kasi natin na easy sickness benefit, no? Paalala lang po, kung kayo ay employed and you're going to file for easy sickness, kailangan meron kayong bank account enrolled dun sa DAEM natin, merong approved disbursement account kasi yung easy sickness benefit, ito ay direkta ng iki-credit sa approve disbursement account nung ating empleyado. For our employers din naman, hindi na to ina-advance yung easy sickness, but you still have to advance yung as a sickness, no? Yung easy, hindi na. Okay? Pa-file nyo na lang. Pag-file ng as a sickness pala, kasi ito na lang pag employed through employer, ang filing neto, actually dun lang to sa notification eh. Kung maalala ninyo or mapapansin ninyo dun sa mga magpa-file ng notification yung mga employers natin. Sa bandang baba, after nung details nung pagkakasakit niya, meron lang doon tanong, is it work-related? I-slide mo lang if it's yes or no. Kung yes, magti-trigger na yung claim for easy sickness. And yun, kailangan lang na meron ng approved na disbursement account yung empleyado para automatic doon na makredit yung benefit. Again, hindi na din kailangan i-advance ang easy sickness. Para sa mga employers, ang magfa-file na lang is, or i-advance na lang nila is yung SS sickness. Para naman dun sa disability benefit, personal filing na yan, even if you're employed. Para sa death and funeral, dun sa mga claimants, beneficiaries natin, personal filing na din yan, SSS pa rin yung filing. Sa medical reimbursement, SSS, personal filing din yan. Pagdating sa rehabilitation services na ino-offer ni EC, direkta na po yun kay EC. Cash assistance, kay EC din po yung application. Okay? So,
Yun, yung sa employees compensation natin, hopefully, kahit papaano na nabigyan namin kayo ng idea na maliban kay SSS, basta work connected, yun lang tatandaan natin dahil sa trabaho, kaya nagkasakit, nagka-aksidente dahil sa ginagawang, dahil sa trabaho niya, or dahil sa work environment, nakakuha ng sakit, meron tayong employees compensation maliban pa sa SS benefit na i-offer natin. Okay? So that will be the end of my presentation. Maraming salamat po. Again, this has been Ford Mandaman, but we'll still be answering questions pa din na binato nyo through our chat facility. Pero for the meantime, let me give back the floor to our facilitators po. Thank you. Okay, thank you so much, Sir Forty, sa pagbabahagi ng impormasyon on employees' compensation benefit. So before we proceed sa ating Q&A portion, let me just share my presentation for a while. At bigyan muna natin ng konting time para makapagpahinga si Sir Forty. So wait lang po. Okay, so let's now proceed sa Q&A portion at wala pong choice si Sir Forty kahit na maikli lang yung kanyang pahinga, tutuloy na tayo. Okay, so for for the first question, coming from kay Escuela Mary. So ang question niya is, voluntary member po ako, pwede po ba ako mag-claim ng EC? Okay, thank you for that question. No, sa ngayon ang covered ng EC natin ay yung mga employed, yung mga nagtatrabaho sa private sector, yung mga household helpers, kasambahay, and self-employed. Tingnan natin if may extend yung coverage ng employees compensation. But for now, yun pa lang po muna, yung tatlo. Self-employed, household helpers, and those employed sa private and public sector po. Thank you. Okay, thank you, Sir Forty. And hopefully, nasagot yung katanungan mo, Mary. So, the next question is coming from Anonymous. So, sayang, hindi siya nakapagbigay ng name. Anyway, yung question niya is, nakapag-file na po ako ng SS sickness last month. Pero hindi ko pa po na i-file yung EC. Pwede ko pa po ba i-file yun? Okay, good question, no? Pagdating dito na-mention natin kanina na meron tayong 3-year prescriptive period of filing. But in this, last month lang din naman, kung nakapag-file na po ng SS sickness, okay, so pwedeng-pwede pa rin pong i-file ang EC. Ngayon, kung i-stretch natin yung period, kasi ito nga, last month lang na-file, if nakapag-file na ng SS sickness, no, you don't need to worry about the 3-year prescriptive period of filing kasi pwede na siyang i-file anytime. Basta na-file na yung counterpart ng SS sickness. For this specific question, yes, pwede pa pang i-file. Thank you. Ayan, hopefully naliwanagan ka na, Anonymous. So the next question is coming from Claire. So yung question niya is, ngayon naman po, pwede daw po bang magkasabay i-file ang EC at SS benefit? Okay, yes, pwedeng-pwede. Yun nga din yung ideal, no, na meron sabay yung SS at EC benefit. We call it again double recovery program. So para mas ma-maximize din yung benefit na maaring makuha under two agencies like SS and employees compensation. So pwedeng-pwede naman yan. We highly suggest na kung andyan na din yung mga documents lahat, sabay na din silang i-file. Pwedeng-pwede po yan. Okay, thank you, Yeah. Sir Forty. So yan, yung next question naman is coming from HR Pau. So yung question niya is, sino daw po ba yung magpapasa ng application ng EC? Sila daw po ba or si employee? Okay, good question. Pagdating po sa easy sickness, okay, pag easy sickness, it will be coursed through employer. Ang gagawin, kunin lang yung mga documentary requirements na pinakita natin kanina, and i-upload lang din yung online, isasabay lang siya sa notification. Okay? Doon sa notification, sa dulong part ng unang ilalagay niyo yung mga details ng pagkakasakit like confinement period, meron lang dong question again, if it's work-related, you just have to select kung yes or no. Pag nag-yes kayo, so sa next page nun, kailangan andun yung details ng empleyado ninyo magki-claim, and kailangan meron nga siyang approved disbursement account sa DAEM para mag-proceed yung application. So, through employer. Pero again, hindi na kailangan i-advance pagdating sa easy sickness, pero yung SS sickness is you still have to advance it to your employee.
Thank you. Thank you, Sir Forty. And then, let's proceed sa last question natin coming from Trina. So yung question niya is, magkano po yung makiklaim sa easy sickness or paano daw po ba nila pwedeng makompute yung easy sickness? Okay. Magkano yung nakiklaim sa easy sickness? It varies, no? It depends pa rin dun sa monthly contributions ninyo kay SSS. But again, yung maximum niya per day is 480. So kung halimbawa, 120 days yung i-claim, no, for easy sickness, isasagad yung first half, no, 120. So more on 57, depende pa rin. So computation natin kay easy sickness, medyo madugo. We have 3 types kasi, pero ang kailangan tandaan dito, again, pwede kayong makapag-claim ng easy kahit first employment ninyo, first job nyo, within the month of your employment, first job, sa loob ng unang buwan ng pagtatrabaho na aksidente kayo, pwede na kayo mag-qualify agad kay easy. Kahit isang araw lang yan, hindi siya kapareho ng SS sickness na merong at least 4 days na confinement, home or hospital man yan. Kay easy, at least 1 day. Okay, kahit yung contribution ninyo is within the same month na naksidente kayo and first job nyo, first month pa lang yon, so pwede na yon kay easy. And again, pagdating naman sa easy sickness, kami naman ay magko-compute noon and then it will be credited automatically once approved doon sa empleyado na magfa-file. Thank you. Maasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyong magkabago.